Hello mga kalaro, tara laro tayo. Since nandito kami sa Shinagawa, inisip ko na i-content ang isa sa mga puntahan or isa sa mga secret puno ng mga ibang naghahunt ng mga toys dito. So, yun yung hobby off or yung off family kumbaga. Meron ditong book off, meron din tong hobby off at saka hard off. So, depende sa kung ano yung kino-collect mo. Hard off, nandoon lahat ng mga retro gaming console. Tapos sa hobby off, nandun yung mga toys. So, pupunta tayo dito meron dito sa Shinagawa eh. So, hiwalay siya na parang sa Nakano, nandun yung hard off. So, nasa kabila naman yung, nasa kabila yung hobby off. Okay, so, pumunta kami sa hobby off to check yung toys. Tapos, sa hard off, check natin yung mga, kung magkano na yung mga gaming consoles ngayon. Balita ko kasi tumataas na sila ngayon. So, tara! So, ito yung hobby off. Ayan. So, maliit lang naman siya. Maliit lang siyang store. Ayan, no? Isang paikot lang siya na ganun. So, nasa right side yung mga Super Sentai. Tapos sa kabila naman yung mga anime. Ayan yung mga Kamen Riders. Wait. Ayan, in-adjust ko ng 0.6 kasi medyo masikip. Tight ang ano. So, Kamen Riders. Ayan. Sobrang dami. Pero kasi mukhang napagpilian na to. And then, at the same time, yung mga nandi dito, puro ano na, puro napagpilian na. Ito yung shelves nyo. Ayan, oh. Yung mga available naman nila sobrang mahal. Ayun, no, sobrang mahal. Hindi ko alam ang pricing ng mga SHF na Kamen Rider, pero ayan sila, oh, medyo mahal. Parang naalala ko dati, parang tigto 2,000 yan lang dati itong mga to. Ito yung sa Super Sentai. Ayan, oh, meron Red Hawk. Yung sa Jetman. Ayan, Ultraman naman. O, ito yung sa Gokaiger 66. Ayan. So, yun yung display. Ito yung mga loose. Ayan sa taas. Wala, halos lahat ng napagpilian na walang maganda kumbaga. Nandito naman yung mga figures for girls. I think may remake din dito. I'm not sure. So, ito yung ito yung remake. Ayan, remake. Wala si Abby to help me pero kanina nag-check siya dito. Sabi niya, meron daw sayang na set, which is this one, yung 22,000 yen. Sabi niya, kung nandiyan daw yung chase, mura na daw yan. Unfortunately, wala yung chase. Yun yung hinahanap niya. So, ito yung iba. Si Tatang nag-aayos siya. So, alis na muna ako. So, tuloy lang natin yung ikot. Nandito ito yung mga Pokemon cards. Ito yung mga Pokemon cards pamigay lang dito. Oh, yeah. What did you buy, Bryce? What are you gonna buy? I'm gonna buy this one. Yeah, what's that? Rayquaza. Oh, how much is it? So, explain it to them. Magkano siya dito? Somewhat 200 pesos. Pesos. In the Philippines, how much It's is that? 1,000. Okay, so is it And cheap? plus tax, I Yeah. think. Okay. So this is worth it. Okay, sige. Ayun, so may nakuha si Bryce. Ang napansin ko dito, ito yung mga Pokemon, no? Ang napansin ko dito, yung mga good items, they are priced high compared to dun sa mga remote area ng hobby off at saka book off. Dito medyo priced high na sila kasi nga feeling ko puntahan to ng mga turista. So meron din mga Gundams. Ayan, may mga kit. Mura lang naman sila, pero syempre mga model kit to, nakabag lang sila. So most likely may mga damage yung iba or kulang-kulang yung parts. So you really have to check kung okay yung mga condition na binibili nyo. What else? Ito mga anime figures. And then Ayan o, meron pang mga Ultraman dito. Ayan.
Iniiwas ko lang sa mga tao kasi sobrang nakakahiya. I have to blur them. So ito naman yung sa Ultraman and Godzilla. Oh, hi. Ayun, so medyo masikip lang yung aisle kaya kailangan tayong magbigay. So ito si Kirito. Ayan, mga Crane Game figure. What else? Okay, MHA available din dito. Ayan. Two yan. I'm not sure. Feeling ko mas mura pa to sa Pilipinas dahil sobrang dami natin ganito eh. Ayan. So, eto si Gyu for 950 Master Lice. Sa mga Dragon Ball fans naman, ito yung mga Dragon Balls figures. Oh, may slam dunk ko. Sino to? Si Sakuragi, 16.5. Tingnan mo, they really price their items, yung mga rare items nila high. Ayan, 16.5. Ayan. So, mga One Piece naman tayo. One Piece. Ito naman yung mga game figures nila. Mario Amiibos. Pokemon ulit. May mga remint na Kirby. Notable is yung Kirby doon na Nendoroid. Gustong gusto namin yan, hindi kami nakabili. Mahal kasi. Halos lahat nag-average sila ng 11,000 to 12,000 yun. Ito pa yung mga super robot nila. Well, Gundam pala itong mga to. May Macross doon, pero ang mahal niya din, 16.5. So, sa condition niya, I don't think it's worth it. Mga SMP na loose or built na, kumbaga. So, wala naman talagang magkalkal, pero I think wala na napagpilian na yan, feeling ko. Ito, meron din sila ng mga metal build. Metal build nila medyo mahal din, 38,500 for the RX-93 High-Knee. Feeling ko mura to. Pero I'm not sure. Hindi ko alam ang pricing ngayon ng mga metal build. Nasa taas nila, ayun, kukunti lang ang sok. Medyo luma na din. So, yun lang for this store. Okay, so sige, explain mo sa amin kung ano yung mga notable ones here. Secret. Ito daw, secret. So, magkano yun? Secret set. 1.5. 1.5. So, 1,650. Yan. So, Pero ano meron pa? na ako eh. Oh, meron ka na. Sige. Lahat naman meron ka yan. So, wala rin Ito. kwentang mag-hunt eh. Ito niyan, 1,320. Ano to? Retired set. So bread. Ang ganda din to. 1.2 lang. 1.320. Meron ako yan. Okay. So, what else? Ito, cute. Cute. This one. Daifuku. Ayan, Daifuku. Kung ano. Cute din siya. Kung pumunta kayo dito at magka-create ng mga videos, maganda yan. Meron ako yan. Okay. What else? Ano pa ba? Wala na? Nandun sa cabinet. Oh, yun nga. Mention ko na kanina yun eh. Na nasa cabinet. So, yun lang for the remnant. Thank you sa ating co-host ngayong araw na to. Ito naman yung hard off. So, dito yung mga gaming. So, check natin. Kitang-kita yung pagtaas ng presyo ng mga ng mga retro games. Gaming console. Tignan mo yung mga SP22000. Pinakamababa 19.8. Tapos, yung mga Game Boy Color nasa 16.5 at saka 19.8. Yung 16.5 gas pa. Yun yung DMG, 16.5. Ayan. Tapos, yung mga PSP nasa 16.5. 13.2. Ayan. Sobrang tumaas yung mga value or presyuhan ng mga retro gaming. Ito yata yung cheaper nila, yung junk area nila. Pero even if junk sila, ang mahal pa rin, 8.8 to. Ito may 2.2. I'm not sure, most likely baka hindi gumagana yan or may mga issues yan. Ito yung Game Boy Advance 11, PlayStation 1 3.3. Even if junk na sila, mahal pa rin. So, sa mga merong mga gaming console dyan sa Pinas, hold on to your consoles.
ang taas ng value ng mga ano ngayon, gaming console. Ito yung sa ano, Switch 99. May box. Halos presyo ng Pilipinas. Ito yung mga pinanggigigilan ng mga foreigners eh. Ito yung collection. Sobrang mahal nito. Sana pala binili ko na yung sa Nagoya. May nakita ko 9,000 na green, tapos 5,000 na red. Yung mga limited edition na ano, mga Game Boy console, nasa 88,000. Ito yung mga box na games. Ang mamahal na rin. Ito may PlayStation 2 sila, 25.3. PlayStation 4 is 19.8. Yung PS3, 33. Mas mahal siya ah. Not familiar with the gaming console, pero ganun sila. Ano ang presyoan dito? 19.8. Ito yung mga games nila. Game Boy, 2,200 yen. Nasa mga 1,000 or 900 yen lang yan sa Nagoya eh. Yung mahal dito, 2,200 yen. Yeah. Nothing notable one. Nothing to note, kumbaga. Ito 4,000 naman. Oh, ito Zelda oh. Ayan. Alam ko kino-collect yan ng mga westerners eh. I don't know why. Pangit ng condition. Tapos 16.5. Legends Arceus. Alpha, Ito, natetempt akong bilhin, no? 1,000 yen. Suicuden. Hindi ko malalaro, pero okay sana siyang pang display. Pero wala kasi akong laruan ng Suicuden. So, yeah. Pass na lang dito. Ayan. Tapos na yung ating libot sa mga off-house or off-group na mga store. So, final thought siguro, sortihan, kumbaga. Tapos itong lugar na to, it's more of an na-observe ko. I think puntahan siya ng mga tao na bumibili ng yung mga thrifters, kumbaga. Kaya ang tataas ng value ng mga bilihin. Okay? So may makikita kang mura pero majority mahal. Okay? Kung meron man, swertihan. As in, very niche dun sa gusto mo. Ako wala akong nabili. Yung anak ko may nabili siyang Pokemon and medyo common din yun. Si Abby nakabili siya ng remake niya, mga secret. Mura naman din siya, nasa 1,600 yen. So, yun. Not bad pa rin na dinayo namin dito. Magandang experience siya. So, yun. Kung gusto nyo dumaan dito, pag nandito kayo, dahan kayo, masayang experience. Maraming kainan, maraming cafe. O yun, may KFC din. Kung nagtitipid kayo, kasi mura ang KFC. So, I hope you guys enjoyed the video. Till next time, bye-bye.